Tumawa si Mo Xingxia. Si Munting yun ay talagang maituturing na anak ng langit. Ngunit ang susi ay hindi siya kailanman humingi ng tulong mula sa angkan. Lahat ay ginawa niya ng mag-isa. Napakahusay, may talento, may marangal na pinagmulan, at pinagpala ng tadhana. Mula pagkabata, si Mo yun ay malakas na, hindi umaasa sa angkan. Kahit ang pagpasok sa Divine Establishment Academy ay sa sariling pagsisikap. Tungkol sa magkapatid na sina Lin Moyu at Lin Mohan, hindi na kailangang sabihin pa, dalawa silang halimaw. Ngunit si Sajin ng pamilyang sana nakarating hanggang ngayon ay talagang kapansin-pansin. Ang mga nakatatanda ng pamilyang sa ay ngiting-ngiti na. Sa tulay na kawayan na may makapal na hamog, kay tatalo lang ni Lin Moyu ng isa pang mannequin. 3 archer mannequins ang nauna. Sa pagkakataong ito, medyo natagalan si Lin Moyu, mga 3 minuto bago niya natapos ang ikatlong mannequin. Tumaas ng 1,500 puntos ang kanyang attributes. Sa mga sandaling ito, ang attributes ni Lin Moyu ay umabot na sa 13,000. Pagkatapos niyang matapos ito, isang sinag ng liwanag ang bumagsak kay Lin Moyu. Mas lumakas ang mainit na agos sa kanyang katawan. Nabalot siya ng puting liwanag. Mula sa malayo, para siyang isang kumpol ng liwanag na naglalakad. Ang plataporma ay nagsasama ng 2 tao sa isang grupo, o baka sunod-sunod na pagsubok. Kailangan munang matutunan ang kakayahan bago makumpleto ang hamon. Habang tumatagal, mas humihirap ang pag-aaral ng kakayahan, at lumalakas din ang attributes ng mga mannequin. Ang hirap ng hamon ay patuloy na tumataas. Hindi lamang ito isang pagsubok sa kakayahang umunawa, kundi pati na rin sa kakayahan sa aktwal na labanan. Napagtanto ni Lin Moyu na sa katunayan, ang kagubatan at hardin ng prutas ay maaaring ituring na unang yugto. Ang pag-aaral ng kakayahan at pagkatapos ay ang pakikipaglaban ay maaaring ituring na ikalawang yugto. Iyon ang normal na paraan ng pag-uuri. Sa loob ng maraming taon, mali ang pagkaunawa ng lahat. Nahulaan niyang may kinalaman ito sa pagkalito ng alaala pagkatapos umalis. Hindi naaalala ng lahat ang mga nangyari sa yugtong ito, kaya inakala nilang ito ang ikatlong yugto. Sa huli, ang bersyong ito ang naipasa sa loob ng daan-daang libong taon. Sa pagpasok na ito, labis na nagpapasalamat si Lin Moyu kina Bai Yuan, ni An Guangsheng, at Meng Anwen. Kung hindi dahil sa kanila na nag-anyong mga mannequin para siya ay magsanay hanggang sa ma-master niya ang iba't ibang propesyon, tiyak na hindi siya makakapasa ng ganito kadali. Hindi niya alam kung anong propesyon ang susunod na kakayahan sa plataporma. Swordsman, mage, archer ay lumabas na. Ang natitira marahil ay mga uri tulad ng knight, assassin, summoner, pugilist. Pagdating sa ikapitong plataporma, nakita niya ang isang lapida. Isa lang, isang lapida ay nangangahulog ang isang kakayahan. Mukhang napakasimple. Habang mas simple, lalong naramdaman ni Lin Moyu na may mali. Lumapit siya para obserbahan, bakas ang pagtataka sa kanyang mga mata. Skill, Minor Healing Light, isang basic healing skill, kayang magpagaling at magpanumbalik ng life force ng target. Isa pala itong healing skill. Hindi maiwasang isipin ni Lin Moyu ang susunod na hamon, siya at isang mannequin na marunong mag-heal, magtititigan, tinitingnan kung sino ang unang mauubusan ng mana, pasensya. Dog SA, isang termino sa larong Chino. Ang eksenang ito, pag-isipan pa lang ay medyo nakakatawa na. Ano man ito, matuto muna. Nagsimulang matuto si Lin Moyu. Hindi pa siya kailanman nakahawak ng healing skill. Kahit noong nag-anyong mannequin siya sa Divine Tower of Sia, lahat ay mga combat type na propesyon. Ngunit hindi pa rin ito nakapagpahirap kay Lin Moyu. Inisip niya ang sarili na naging isang healer sa battlefield, sa isang piitan. Ang gawain ng healer ay pagalingin ang mga kasama, pagalingin ang mga sugat, ibalik ang life force, alisin ang kontrol, alisin ang sumpa, alisin ang mga abnormal na estado. Ito ang trabaho ng isang healer. Pagkatapos ng kalahating oras, isang mahinang liwanag ang lumabas mula sa kamay ni Lin Moyu. Na-master na niya ang Minor Healing Light skill. Sa unang pagkakataon na ma-master ang skill ng isang healer, naramdaman ni Lin Moyu na medyo bago ito.
Nang ilabas ang minor healing light, dahil walang target, ang mahinang sinag ng liwanag ay mabilis na naglaho sa hangin. Kailangan talagang i-lock ang target para gumana ang skill na ito. Pagkatapos matutunan ng skill, naghintay pa siya ng kalahating oras bago nawala ang lapida. Isang bagong tulay na kawayan ang kasunod na lumitaw. Sa ibang plataporma, katatapos lang ma-master ni Lin Mohan ang minor healing light skill, nawala na rin ang lapida. Ngumiti si Lin Mohan. Ang bilis talaga ni Muntingyo. Siya ang pinaka-nakakaalam tungkol sa lupain ng mga ninuno, mas higit pa kaysa sa isang antas Diyos tulad ni Mo Xingxia. Alam niya ang lahat ng patakaran dito. Kalahating oras pa lang siyang nasa plataporma, nawala na ang lapida. Nagpapatunay itong naunawaan na ni Lin Moyo ang skill kalahating oras na ang nakalipas kaysa sa kanya. Alam ni Lin Mohan na tanging si Lin Moyo lamang ang makakagawa nito, kung ibang tao, tiyak na hindi. Sa mga sandaling ito, sina Moyon at Ning Yi ay parehong nakakunot ang noo. Kara-rating lang nila sa plataporma, hindi pa man lang nila nasulyapan ang lapida, nawala na ito. Pumadyak si Ning Yi. Anong gagawin natin sa susunod na pinto? Hindi alam ni Lin Moyo ang mga bagay na ito. Sinadya ni Lin Mohan na hindi sabihin sa kanya ang patakarang ito. Alam niyang sa ugali ni Lin Moyo, kapag nalaman niya ang patakarang ito, tiyak na hihinto siya para hintayin sila. Kaya sinadya niyang hindi sabihin, para magamit ni Lin Moyo ang buong lakas niya sa pagsulong. Pagdating sa ikawalong plataporma, muling nakakita si Lin Moyo ng mannequin. Nagbago na ang hamon sa pagkakataong ito, hindi na labanan. Isang mannequin ang nakatayo sa gitna, pinalilibutan at inaatake ng ibang mga mannequin. Isang tingin pa lang ni Lin Moyo ay alam na niyang malapit na itong bumagsak. Sa sandaling iyon, naintindihan niya ang requirement ng pagsubok sa level na ito, hindi ito maaaring mamatay. Nalock na ang target. Agad na ipinutok ang minor healing light. Isang mahinang liwanag ang kumislap sa katawan ng mannequin, tila bahagyang gumaling. Ang minor healing light ay isang basic skill lamang, ordinaryo ang epekto ng paggaling, masasabing napakababa pa nga. Kaya lamang gamitin ito ni Lin Moyo ng tuloy-tuloy, walang tigil na paggagamot. Kahit ganoon, pakiramdam pa rin niya ay mahirap itong mapanatili. Sa katunayan, ang mannequin na kailangan niyang pagalingin ay masyadong mahina ang combat power. Sa sitwasyong 1 laban sa 5, imposibleng manalo laban sa mga kalaban. Unti-unting napagtanto ni Lin Moyo ang isang problema, ang hirap ng level na ito ay hindi ang skill, kundi ang espiritual na lakas. Sa proseso ng paggagamot, patuloy na nauubos ang espiritual na lakas. Gaano man karami ang espiritual na lakas, darating ang oras na mauubos ito. Kung gayon, malinaw na ang problema. Kung nais makapasa sa level na ito, kailangan niyang sumali sa labanan, tulungan ang mannequin. Ang iba't ibang sandata na nakakalat sa lupa ay nagpapatunay din dito. Ngunit ngayon, wala siyang anumang combat skills, ang mga naunang skills ay nalimutan na lahat. Maaari lamang siyang gumamit ng ilang combat techniques. Habang lumalaban, kailangan pa niyang pagalingin ng mannequin gampanan ang papel ng main combatant at support ng sabay-sabay. Medyo mataas ang hirap nito. Habang ginagamit ang minor healing light, lumapit si Lin Moyo sa tabi ng mannequin at pumulot ng isang mahabang espada sa lupa. Para sa kanya, halos walang pagkakaiba ang iba't ibang sandata, basta na lang siyang pumulot. Sumigaw siya ng mahina at sumali sa labanan, itinarak ang mahabang espada diretso sa isang kalaban, tinutulungan ng mannequin. Nagbanggaan ang dalawang espada. Naramdaman ni Lin Moyo na napakalakas ng strength attribute ng kalaban, nasa 5,000. Sapat na ang attribute na ito para malampasan ang ibang mga propesyonal, ngunit para sa kanya, malayo pa rin ito. Sa kasalukuyan, ang kanyang lakas ay umabot na sa 13,000, malayong mas mataas kaysa sa kalaban. Habang ginagamot ang mannequin, nakikipaglaban din si Lin Moyo sa kalaban. Para kay Lin Moyo, ang multitasking ay normal na operasyon lamang, hindi mahirap. Bagamat wala siyang skills, ang kanyang combat techniques ay halos perpekto. Dagdag pa rito, hindi siya natatakot sa atake ng kalaban, ang damage transfer ay ililipat ang lahat ng pinsala sa mga kalansay.
Dahil dito, mas lalong nakakaatake si Lin Moyu nang walang pag-aalinlangan, atake lang, walang depensa. Sa kasalukuyan, iyon ang ginagawa ni Lin Moyu. Sa unang tingin, bawat hampas ng espada ay parang isang desperadong paraan ng pakikipaglaban. Tanging si Lin Moyu lamang ang nakakaalam na ang ganitong paraan ng pakikipaglaban ang pinakamakatwiran at pinakamabilis, ginagamit ang bawat kalamangan niya. Isang makatwirang atake, pinapatay ang kaaway sa pinakamabilis na paraan. Napakalaking kalamangan sa lakas, napakalaking kalamangan sa husay, binalewala ang atake sa harap ng tatlong malalaking kalamangan na ito, sa isang iglap, halos naisukol na ni Lin Moyu ang kanyang kalaban. Ang skill na ginamit ng kalaban ay binalewala ni Lin Moyu. Ang mahabang espada ay humawi, isang matalas na kislap ang lumabas, direktang tinagpa ito sa maraming piraso. Sumabog ang katawan nito, naging libu-libong piraso ng liwanag, at humalo sa katawan ni Lin Moyu. Ang attributes ay hindi nagbago dahil hindi pa tapos ang pagsubok na ito. Nagpatuloy si Lin Moyu sa paggamit ng minor healing light, sinalubong ang isa pang kalaban. Ang simpleng paraan ng pakikipaglaban ng mannequin ay na-master na ni Lin Moyu. Sa pagkakataong ito, mas mabilis pa, sa isang kisap mata, natapos na niya ang kalaban. Sinalubong ang ikatlo, sa isang iglap, sa harap ng mannequin na. Kailangang protektahan ni Lin Moyu, wala nang natirang kalaban. Isang hangin ang umihip, ang plataporma ay biglang naging walang laman. Tanging ang mahabang espada sa kanyang kamay ang natira. Tumaas muli ang kanyang attributes, lahat ng attributes ay tumaas ng 3,000. Mula sa kalangitan sa malayo, isa pang sinag ng liwanag ang pumasok sa katawan ni Lin Moyu. Mula nang magsimula ang hamon, ito na ang ikatlong sinag ng liwanag. Ang mainit na agos sa kanyang katawan ay lalo pang lumakas. Isang mahinang kislap ng liwanag ang lumitaw sa labas ng lupain ng mga ninuno. Sina Ning Yi at Mo Yun ay halos sabay na na-teleport palabas. Pareho silang tulala, hindi naaalala ang tungkol sa pagsubok sa plataporma. Lahat ng alaala ay huminto sa sandaling humakbang sila sa plataporma. Malabo lang nilang naaalala na parang kailangan nilang matuto at maunawaan ang ilang bagay, ang iba ay nalimutan na lahat. Sina Ning Tyran at Mo Xingxia, nang makitang ayos lang silang dalawa, ay nakahinga ng maluwag. Nagtanong si Ning Tyran, Yi, tingnan mo kung may pagbabago sa iyong attributes. Tiningnan ni Ning Yi ang kanyang attributes, hindi napigil ang mapasinghap sa gulat. Tumaas ang attributes ko. Ang pagtaas ng attributes ay natural lamang. Nagtanong si Ning Tyran, gaano kalaki ang itinaas? Sabi ni Ning Yi, ang lakas, liksi, espiritu ay tumaas. May isa pang karagdagang katangian, ang life force ay tumaas ng 20%, nang marinig ang bilang na ito, tahimik na nakahinga ng maluwag si Ning Tyran. Batay sa mga nakaraang karanasan, normal ang bilang na ito. Si Mo Yun ay tumaas din ng katulad ni Ning Yi. Sa kabuoang 30 tao, isa ang namatay, 26 ang lumabas. Sa teorya, 3 na lang ang natitira sa loob ng lupain ng mga ninuno ngayon, sina Lin Moyu, Lin Mohan, at ang isa pa mula sa pamilyang Sa, si Sa Jin. Ang mga nakatatanda ng pamilyang Sa ay ngiting-ngiti na hindi na maisara ang bibig. Muling tumawid si Lin Moyu sa mga ulap, naramdaman niyang may mali. Pagkatapos ng pagsubok na ito, lahat ng gamit ay nawala na parang hangin, tanging ang matalas na espada sa kanyang kamay ang natira. Iba ito sa mga naunang pagkakataon. Tila nagsimula ng magbago ang pagsubok. Hindi nagtagal, narating na niya ang dulo ng tulay na kawayan. Sa pagkakataong ito, hindi na ito isang plataporma na may sakop lamang na 20 metro, kundi nakarating na siya sa patag na lupa. May isang taong nakatayo roon. Ang anyo niya ay hindi naiiba sa lahi ng tao, ngunit naramdaman ni Lin Moyu na hindi ito tao. Medyo mahaba at matulis ang kanyang mga tainga, malinaw na higit pa sa tao. Ang kanyang mukha ay parang inukit, nagbibigay ng isang matalas na pakiramdam. Tumingin ito kay Lin Moyu, binuksan ang bibig, sandali, may isa pang hindi pa dumarating. Kumunat ang noo ni Lin Moyu. Hindi niya inaasahang marunong palang magsalita ang isang ito. Makalipas ang 1 segundo, biglang nanliit ang kanyang mga pupil.
Sa noo nito, may nakadikit na isang hiyas, isang hexagonal na hiyas. Core of Life, bulong ni Lin Moyu sa sarili. Ang isang ito ay may core of life na nakadikit sa noo. Palagi niyang nararamdaman na ang loob ng lupain ng mga ninuno ay maaaring may kinalaman sa core of life. Hindi niya inaasahang makikita niya ito mismo ngayon. Bahagyang kumaibat ang kalawakan. Dumating na si Lin Mohan. Pagkatapos makita si Lin Moyu, dahan-daang lumingon si Lin Mohan. Munting Yu, mas mabilis ka pa rin ng isang hakbang, ah. Hindi na nagulat si Lin Moyu na makakarating si Lin Mohan dito. Sa kanyang puso, si Lin Mohan ay palaging napakalakas, mula pagkabata pa. Tumingin si Lin Mohan sa kalaban. Sa wakas, nagkita na rin tayo, and, Shengming Jinglang Life Spirit. Pinapadala ito sa iyo ng aking guro. Pagkasabi nito, kumuha si Lin Mohan mula sa kanyang side bag ng isang kristal na kasing laki ng kuko at inihagis ito. Ngayon lang nalaman ni Lin Moyu na ang pangalan pala ng kalaban ay Life Spirit. Sinalo ng Life Spirit ang kristal na inihagis ni Lin Mohan. Pagkatapos suriin sandali, muling tumingin ito kay Lin Mohan. Ikaw ang kanyang disipulo. Tumango si Lin Mohan. Oo. Sabi ng aking guro, nagawa na niya ang ipinangako niya sa iyo. Ang ipinangako mo sa kanya ay dapat mo ring tuparin. Inilagay ng Life Spirit ang kristal sa core of life sa kanyang noo. Agad na bahagyang nagliwanag ang core of life. Pagkatapos, naglabas ito ng isang sinag ng berdeng liwanag. Ang liwanag ay tila may buhay, tumama diretso kay Lin Mohan. Ang buong katawan ni Lin Mohan ay nagliwanag ng husto, kumikinang. Ang kanyang aura ay mabilis ding tumataas. Ngumiti si Lin Mohan. Salamat, ha. Walang emosyong sinabi ng Life Spirit, ang transaksyon sa pagitan namin ay tapos na. Ngayon, kayo naman ang susubok. Sa inyong dalawa, isa lang ang maaaring manatili.